Nagbabala si Pangulong Donald Trump sa Tehran. Tuwing atake ang Iran ng barko sa kipot ng Hormuz, sisirain ng Estados Unidos isang tulay o planta ng kuryente ng Iran, pati ng mga target malapit sa Kapitolyo. Ayon sa Iran, tatargetin din nila mga tulay at infrastruktura ng enerhiya sa buong rehiyon bilang tugon. Nag-uulat si Arlene Plattmeyer tungkol sa pinakabagong paglala ng tensyon. Inatake ng US ang Iran sa ika-11 sunod na araw. May mga ulat na matapos ang 12 araw na digmaan noong nakaraang taon. Inilipat ng Iran ang libu-libong nuclear centrifuges at posibleng ilan sa kanilang highly enriched uranium sa isang pasilidad sa ilalim ng lupa sa Big X Mountain malapit sa Natanz. Nagbanta si Pangulong Donald Trump ng US na atakihin ang mga underground na pasilidad. Iginiit na muling binubuo ng Iran ang kanilang programang nuklear at nagbabala na tatamaan ang anumang kaugnay na pasilidad. Malaki ang tsansang matamaan namin ang lugar na yon. At wala Silang magagawa. Alam mo, kadalasan, di ko yan sinasabi. Kung may magagawa sila, di ko sasabihin yan. Atakin natin ang lugar na yan sa lalong madaling panahon. at ang matindi. Ang bagong babala ay dumating habang ang Pentagon ay nahaharap sa mahirap na tanong sa Kongreso tungkol sa labanan na nasa ika-5 buwan na. Sa pagdinig sa Senado, ibinunyag ni kalihim ng depensa ng US, Pete Hegseth, na 37.5 bilyon na ang nagastos ng Estados Unidos sa digmaan. Pinagtanggol din niya ang mga operasyong militar ng US sa kipot ng Hormuz. Patuloy natin na target ng puwersang Iranian ang mga komersyal na barko kahit may pagsisikap na pahupain ang tensyon. May blockade na yon sa lahat ng barkong Iranian. At ito ay epektibo. Ngunit iginiit ng mga mambabatas na kulang pa rin sa malinaw na plano tungo sa tagumpay ang administrasyon. Ikaw, Ginoo, ang nabigo. Hindi ang mga kalalakihan at kababaihan na nasa unahan ng labanan. Hindi ang mga kalalakihan at kababaihan na marangal na itinataguyod ang kanilang dangal. Pero kung may kakulangan sa isang matagumpay na estratehiya, nasa panganib sila, binigos sila ng kanilang mga pinuno. Nagbanta ang Iran na gaganti kung muling atakihin ang kanilang pasilidad nukleyar. Sa ngayon, patuloy nitong inaatake ang mga kaalyado ng US sa rehiyon, lalo na sa Jordan at Kuwait. Ang hukbo ng Jordan. Ayon sa sandatahang lakas ng Jordan, 6 na misil ang pinakawala ng Iran patungo sa kanila. Sabi ng IDF, walang misil na pinaputok sa Israel kahit may narinig na pagsabog sa Eilat, malapit sa hangganan ng Jordan. Pinag-iisipan ng Israel ang susunod na hakbang habang nagdedesisyon ng Washington kung palalalain ang sitwasyon o isulong ang ipinanukalang tigil putukan. Kasama natin ngayon si Dana Stroll, Dating Deputy Assistant Secretary of Defense para sa Gitnang Silangan at Research Director sa Washington Institute for Near East Policy. Salamat sa pagsama mo sa amin sa I-24 News. Simulan ko sa bagong utos ni Pangulong Trump. Paulit-ulit niyang tinakot ang mga planta ng kuryente at tulay. Ngayon, sinabi niyang ayos na. Sa bawat atake sa mga barko sa kipot ng Hormuz, may tatamaang tulay o planta ng kuryente. Gaano kahalaga ang utos na ito? Gaano kalaki talaga ang pagbabagong ito sa operasyon? Sa totoo lang, isa sa mga hamon sa mga pahayag at banta ni Pangulong Trump ay palagi siyang gumagawa ng ganitong mga banta. Pero hindi naman ito natutuloy. Malinaw na iniisip niyang ang ginagawa niya ay nagpapataas ng tensyon at mapapaatras ang rehime ng Iran. Pero sa loob ng ilang buwan na nating paulit-ulit na nakikita na, ang mga banta ay sinusuklian lang din ng mas maraming banta mula Tehran. Pangalawa, pinalawak na ng Estados Unidos ang mga target na infrastruktura na ito. Lalo na sa paligid ng daungan ng Bandar Abbas, idinisenyo ang mga tulay, riles ng tren, at iba pa para targetin ang infrastrukturang lohistikal na nagpapahintulot sa militar ng Iran at IRGC na mag-supply muli. Sa tutudos lang, tinatarget na ng militar ng US ang ganitong mga target. Kaugnay niyan, anong estratehiya na nakikita natin sa paligid ng Bandar Abbas? Pinag-uusapan mo ang mga infrastruktura na tila layunin ay putulin ang koneksyon ng lungsod daumen na ito sa baybayin ng Iran. Malaki ba ang posibilidad na lumala pa ito o kaya'y lumawak sa iba pang mga lungsod o isla kung sakaling magpatuloy ang paglala ng tensyon militar? Anong US, sinasabi at ipinapaliwanag ng CENTCOM na ang mga uri ng pag-atake na kanilang isinasagawa sa loob ng 11 gabi ay idinisenyo upang pahinain ang infrastruktura at kakayahan na ginagamit ng Iran upang bantaang ang kalayaan sa paglalayag sa kipot ng Hormuz. Kaya mga radar sa baybayin, mga bodega, bandar. Ang Abbas ay mahalagang daungan na nagpapahintulot sa maraming bantang mula sa Iran.
Maaring tumagal ito ng mga linggo, buwan at iba pa. Ang tanong ay, habang tuloy-tuloy at lumalawak ito sa infrastrukturang panglogistika sa paligid ng daungan at pati sa loob ng Iran, ang mga target na yon, una, may implikasyon din ito sa mga pasilidad na gamit ng sibilyan at militar. Hindi lang pinaparusahan ang militar ng Iran o ang kanilang asymmetric na kakayahan. Pangalawa, nakita natin na tumugon na ang Iran sa pamamagitan ng pagpapalawak ng saklaw ng mga pag-ataking militar nito. Kaya apektado ang mga planta ng desalination, Aqaba at Jordan at iba pa. At habang lumalawak ito, kung makokontrol man o hindi ng dalawang panig ang paglala, paano mababawasan ang epekto sa mga sibilyan? Iyon ang malaking tanong. May mga palatandaan ba na ang paglala ng militar ay talagang nakakaapekto sa posisyon ng rehimen sa negosasyon? Sa totoo lang, may magkakaibang ulat tungkol dito. Sa tingin ko, isang kakaibang katangian ng sitwasyon natin mula sa MOU hanggang ngayon ay meron pa rin tayong mga aktibong tagapamagitan sa likod ng mga eksena na sinusubukang alamin kung may mga paraan pa para makababa sa tensyon at mga paraan para makababa sa umiiting na tensyon ang Estados Unidos, Administrasyong Trump at rehimeng Iranian. May ulat na naglatag ng ilang panukala ang mga Iranian. Based sa kanilang mga kilos, bago pa ang digmaan, hindi na nakagugulat na gumagawa sila ng panukala na pabor sa kanila at tumutulong sa Estados Unidos na makaalis sa sitwasyon. At ang narinig natin mula sa mga opisyal ng administrasyon ni Trump ay walang halaga ang mga ito. At hindi naman talaga tinutugunan ang mga totoong agarang isyu ngayon, na kung saan ay ang pagpupumilit ng Iran na kontrolin ang pagdaan sa kipot ng Hormuz at ang pagbabanta sa rehiyon. Kung hindi umatras ang Iran, hindi ko nakikita na gagamitin ng administrasyon ni Trump ang daang diplomatiko para makababa sa tensyon na yon. Kung laong pampalakasin ng Estados Unidos ang presyur militar at tumaas ang tensyon, kailan mo nakikita silang lalapit sa Israel o ibang kaalyado sa Gulpo para tumulong maglagay ng mas matinding presyur sa Iran? Sa tingin ko, ito ay isang napakahalagang bagay na dapat bantayan. Ang nakikita natin ay naging maingat ang mga Iranian sa pag-iwas na targetin ng Israel hanggang ngayon. Dahil karamihan ng puwersa ng US ay wala na sa silangang gitnang silangan, kundi nasa Jordan, Saudi Arabia at Israel na. Sinusubukan ng rehimen na targetin at parusahan ang US military dahil sa kanilang ginagawa. Sa tingin ko, siguro oras na lang ang hinihintay bago madamay ang Israel dito. Pero para sa Iran, alam nila kung ano ang kakayahan ng IDF. Alam nila kung gaano kalala at seryoso ang mga pag-atake kapag magkasama ang Estados Unidos at Israel laban sa Iran noong kampanya. Tiyak na magdudulot iyon ng mabigat na kahihinatnan para sa Iran. Kaya sa puntong ito, maingat nilang nilimitahan ang saplaw ng kanilang mga pag-ataking militar para iwasan ang Israel. Sa pagtingin sa natitirang mga target sa Iran, muling nagbanta si Pangulong Trump na tatargetin ang bundok pickaxe. Ano kaya ang magiging saklaw ng isang operasyon na ganito pandating sa aktwal na pagtama at pag-atake sa complex ng mga lagusang nasa ilalim ng lupa na ito sa tabi ng nuclear facility? Ang alam natin sa bundok, pickaxe, gaya ng sabi mo, ay malalim itong nakabaon kaya matitibay ang mga pasilidad doon. Tulad ng operasyon ng Estados Unidos nung nakaraang taon sa 12 araw, nadigmaan nang sumama ito sa operasyon ng Israel para targetin ang Fordo at Natanz. Una sa lahat, tiyak na may kakayahan at mga munisyon ang militar ng US para targetin at sirain ang bundok pickaxe kung magpasya si Pangulong Trump na gawin ito at tuparin ang kanyang mga banta. At pangalawa, sa ibang target militar, libo-libo pang natitirang target militar, kaya bukod sa bundok pickaxe, maripagpatuloy ng CENTCOM ang kampanya ng ilang linggo o buwan pa. Dana Strong, salamat sa pagsama sa I-24 News at sa pagbabahagi ng iyong pananaw. Salamat sa pag-imbita sa akin. Patuloy na apektado ang gulpo ng mga pag-atake ng Iran. Nagrasyon ng kuryente ang mga Kuwaiti dahil sa mga pag-atake sa pasilidad ng kuryente at tubig. Humingay muli ang air raid sirena sa Bahrain matapos haranin ng kaharian ng panibagong bugso ng mga pag-atake ng Iran. Ang Bahrain ay tahanan ng ikalimang flota ng US Navy. Dahil sa pakikipag-partner, paulit-ulit na target ang isla. Para talakayin ito, kasama natin si Fatima Al-Halbi, Direktor ng Gulf Affairs ng Sharaka mula Manama. Fatima, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa I-24 News. Gusto kong tanungin kung paano mo ilalarawan ang mga nakaraang araw batay sa iyong karanasan. Inaangkin ng Iran na ang target nila ay mga base militar ng Amerika. Pero kumusta ang buhay ng mga sibilyan sa Bahrain na yon? Salamat sa pag-imbita sa akin. Siyempre,
naging hindi na sigurado ang buhay kamakailan. Hindi namin nakalaing darating ang panahong makaririnig kami ng mga sirena. Madalas, may mga misil at drone na lumilipad sa ibabaw ng bahay namin. Hindi ganito ang buhay namin sa Bahrain. Tama ka, inaangkin ng Iran na ina-attack nilang mga base ng Amerika. Napakaliit at siksik sa tao ang Bahrain. Kahit saan ka sa Bahrain, makikita at maririnig mo ang lahat, alam mo yon. At sa kasamaang palad, kadalasan, hindi naman talaga ang mga base ng Amerika ang tinatarget. Siguro, mga 90% sa palagay ko, hindi talaga tinarget ang mga base ng Amerika. At nakikita namin ito mula sa sarili naming mga bahay. At kahit saan ka sa Bahrain, makikita mo ang mga misail at drone ng Iran na papunta sa iba't ibang lugar. Pinataman ang mga pasilidad ng enerhiya sa Bahrain, mga sibilyang target, mga bahay at ilang mga hotel. Sabi mo nga, tinatarget ng Iran ang mga sibilyang infrastruktura kahit itinatanggi nila ito. Ngayon, pinatitindi ng Iran ang retorika nito at hayagang binabantaan ng mga tulay at infrastruktura ng enerhiya sa rehiyon. Paano naghahanda ang Bahrain para dito? May ginagawa ba silang paghahanda ngayon? Simula pa lang, nagsimula na ang mga otoridad ng Bahrain na maglabas ng mga alerto sa mga telepono at magpatunog ng mga sirena sa mga kalsada. At marami kaming natanggap na mga tagubilin kung anong dapat gawin kung mangyari ang ganoong sitwasyon. Totoo, malaki ang tiwala namin sa gobyerno, mga namumuno at sistema ng depensa. Nakita namin kung gaano karami sa mga misil at drone na umaatake sa Bahrain ang na-intercept. Sa totoo lang, napakagaling talaga ng ginawa nila at lubos ang tiwala at pananampalataya namin sa kanila na magpapatuloy at ipagtanggol ang ating bayan. Mukhang hindi pa ito matatapos sa nayon. Paano gusto makita ng mga taga-Bahrain na umusad at tuluyang matapos ang digmaang ito? Maraming tao ang natatakot dahil araw-araw nilang nakikita ang mga misil at drone, kaya gusto nilang matapos na agad ang lahat ng ito. Sa tingin ko, hindi talaga tumutupad sa salita nila ang Iran. Sa mga nakaraang buwan, maraming tao, mas marami pa nga ang talagang gusto ang militar ng Amerika na tapusin na ito ng tuluyan. Tapusin na ang malupit na rehimeng, patuloy na umaatake sa Bahrain at iba pang bahagi ng Gulpo. Hati pa rin ba ang Gulpo sa kanilang tugon sa mga pag-atake ng Iran? Nakita natin dati na magkakaiba ang naging tugon ng iba't ibang estado sa Gulpo. Pero ngayon na pinalalawak pa ng Iran ang kanilang mga pag-atake, tila nakikita ba nating mas nagkakaisa na ang mga estado sa Gulpo ngayon? Sa totoo lang, mas nakikita natin na yon na nagsasama-sama at nagkakaisa ang mga estado sa Gulpo. Simula pa lang, makikita mong bawat bansa sa Gulpo ay kumukondena at sumusuporta sa bawat bansang inaatake. Siguro kamakailan mas nakatutok ito sa Kuwait at Bahrain kaysa sa ibang bansa sa Gulpo. At makikita mong nagkakaisa talaga ang buong Gulpo para sa Bahrain at Kuwait. Pero sa tingin ko may kanya-kanyang estratehiya ang ilang bansa sa Gulpo kung paano tumayo o sumuporta sa mga pag-ataking yon, alam mo na. Fatima Alhalbi, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa E24 News at sa pagbabahagi ng iyong pananaw tungkol sa tunay na nangyayari sa loob ng Bahrain na yon. Salamat. Salamat.